Mig Zubiri, sinusuka na ba ng sariling baluarte? Walkout drama sa Senado, lalo lang nagpagalit sa mga netizens. Hindi simpleng walkout lang ang nakita ng publiko sa Senado nitong mga nakaraang araw. Para sa maraming Pilipino lalo na sa social media, isa itong eksenang naglandad kung sino talaga ang handang lumaban at sino ang unang umaatras kapag alanganin na sa botohan. Kitang-kita mismo sa video kung paano nagsimula ang tensyon ng pangulahan ni Senador Mig Zubiri ang paglabas ng minority bloc matapos hindi nila masang-ayunan ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online participation at online voting sa Senado. Ang pangunahing usapin dito ay ang posibilidad na makaboto online si Senador Ronald Bato de la Rosa habang hinaharap nito ang kontrobersiya kaugnay ng ICC warrant na matagal nang inuugnay ng publiko sa Administrasyong Marcos. Sa umpisa, pilit ipinakita ng kampo ni Mig Zubiri na ang kanilang pag-walkout ay isang paninindigan para raw sa taong bayan. Ayon sa kanilang kampo, hindi raw sila pumayag sa anumang hakbang na maaaring magamit para baluktutin ang proseso sa Senado. Pero halos hindi pa man natatapos ang kanilang paliwanag ay agad silang sinalubong ng matinding batikos online. Para sa maraming netizens, hindi raw ito paninindigan kundi simpleng pag-atras dahil alam nilang matatalo sila sa botohan. Mas lalo pang uminit ang usapan nang mismong si Senadora Risa Hontiveros ang nagsabing nag-walkout sila upang hindi magkaroon ng quorum. Sa mata ng publiko, para itong direktang pag-amin na ginamit nila ang walkout bilang taktika dahil kulang sila sa numero. At dito lalo nagsimulang mabuo ang isang mas malaking narrative online. Hindi raw prinsipyo ang dahilan. Takot raw madalo. Sumunod namang dumepensa si Senador Erwin Tulfo. Ayon sa kanya, nabastos umano ang minority senators dahil nagkaroon daw ng ad hominem attack mula kay Senador Rodante Marcoleta. Para kay Tulfo, hindi raw dapat ganon ang paraan ng debate sa Senado. Pero imbes na humupa ang kritisismo, lalo lang itong lumala. Marami ang nagsabing inililihis lamang umano ang tunay na issue. Para sa mga netizens, ang sentro ng usapan ay kung dapat bang bayagan ang online voting at hindi kung sino ang nasaktan sa argumento. Pumasok din sa depensa si Senador Kiko Pangilinan. Ipinaliwanag niya na hindi raw dapat ikumpara ang kaso ni dating Senadora Leila de Lima noon sa sitwasyon ngayon ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Pangilinan, panahon noon ng pandemya kaya pinayagan ang online participation ni de Lima. Dagdag pa niya, kusang sumuko si de Lima at rumespeto sa proseso habang si Bato raw ay taliwas dito. Pero hindi rin ito tinanggap ng maraming netizens. Habang dumarami ang bumabatigo sa kanyang paliwanag, nauwi ba sa mas matinding kontrobersiya nang akusahan niya ang mga hindi sang-ayon sa kanya bilang trolls umano ng mga kurap na politiko. Doon lalo sumabog ang galit online. Para sa maraming commenters, imbes daw sagutin ang argumento ng publiko, ay minabuti na lamang umanong tawaging trolls ang sino mang kumokontra. Pero isa sa pinakamalaking dagok ay tila tumama mismo kay Mig Zubiri. Matapos siyang manguna sa walkout, sinabi ni Zubiri na bahagi raw ito ng kanilang strategy upang magkaroon ng mas mahabang panahon ng minority para mapag-aralan ang kanilang susunod na hakbang. Subalit maging ang paliwanag na ito ay hindi rin nakaligtas sa matinding pagbusisi online. Dahil agad namang inilabas ng mga netizens ang mga lumang record at pagkakataon kung saan pinayagan din noon ang online voting at remote participation sa parehong uri ng usapin. Dito na nagsimulang magbago ang tono ng galit laban kay Zubiri. Hindi na lang ito simpleng political criticism. Pati sariling baluarte niya sa Bukidnon ay tila nagsisimula ng kumilos laban sa kanya. May mga panawagan ng boycott laban kay Mig Zubiri para umano sa 2028 elections. Kumalat pa online ang mga post na nagsasabing posibleng hindi na raw suportahan ng mga taga-Bukidnon si Zubiri sakaling tumakbo muli sa anumang lokal na posisyon. Ayon sa mga kritiko, hindi raw nagustuhan ng maraming taga-Mindanao ang nakikita nilang pagkiling ni Zubiri sa kampo ni Lacson at Soto na para sa kanila ay masyadong malapit sa administrasyon at anti-Duterte. Hindi maliit na bagay ito. Mahigit 1 milyon ang botante sa Bukidnon.
May ilan pang video na kumalat kung saan pinagmumura si Zubiri habang hinahamon siyang humarap sa publiko. Hindi nahihiya ka na namin! Sa Mindanao, Meg Zubiri! Isinusumpa ka na namin na taga-Bukidnon! Ang bugiro ka, matapang ka. Sige, Pakaulaw lang! Pakaulaw! lumabas ka. Kung matapang ka, lumabas ka, pumunta ka rito. Putang ina mo! Haharapin kita! Bisaya sa Bisaya! Itutuputa ka! Pakainin ng tae! Pakainin ng tae! Wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo. Bayot ka naman talaga eh. Akala mo hindi kita kilala? Ha? Taga-kasisang malay-malay Bukidnon ako. Naunsa ka? Bayot kang gag... At dito pumasok ang isang hindi inaasahang eksena. Humingi ng sorry si Mig Zubiri. Pero may kakaibang twist. Sa isang press conference, sinabi niya, "To everyone who regrets and hates me for not being in majority group, I'm sorry." Kasunod nito, nagbigay siya ng mas mahabang baliwanag para sa mga taga-Bukidnon kung bakit siya napunta sa minority block. Ayon sa kanya, nasaktan umano siya sa ilang kapwa-senador na dati niyang sinuportahan, kabilang sina Robin Padilla, Bato de la Rosa, Amy Marcos at Bongo. Iginiit pa niyang ipinaglaban niya umano ang kanyang prinsipyo noon, kabilang ang pagdulong at pagdadala ng suporta para sa ilang senador noong panahon ng kanyang concert at birthday event noong 2024. Pero kalaunan ay iniwan din umano siya sa laban para sa Senate presidency. Pero imbes na simpatiya ang makuha, mas lalo pang dumami ang bumira sa kanya. Ayon kay E.B. Jugalbot, alert! Bukidnon residents call out Mig Zubiri as Squangol, Oplok, Hangaw, Amaw, Inaday, Kolera, Piniste, hinampak for betraying fellow Mindanaoan, Inday Sara. Matindi rin ang naging banat ng direktor na si Daryl Yap. Aniya, bakit sa Duterte Block ka nagagalit, Senator Mig Zubiri? Parang di mo naman alam na palasyo ang nagdesisyon kay Cheese. Dagdag pa niya, binigo mo na mga kababayan, inuuto mo pa. I'm Zubiri disappointed. Maging si dating Comelec Commissioner, Rowena Guanzon, ay nagsabing, Bukidnon is in Mindanao, and Mindanao is Duterte country. Babala pa niya, posibleng maapektuhan maging ang congressional seat ng asawa ni Zubiri na si Audrey Zubiri pagsapit ng 2028. Pati si J.V. Ejercito ay nadamay sa prediksyon niyang maaaring makaranas ng parehong political backlash. Isa rin sa pinakamanalok na nag-viral na komento ay mula kay Keefe Chu. Ayon sa kanya, proud umano siya sa paraan ng pagsagot ng mga taga-Bukidnon kay Zubiri sa comment section. Aniya, pinapaalala raw ng mga ito kay Zubiri na dapat niyang dalhin sa Senado ang tunay na boses ng Bukidnon. At ang boses na yon ay pro-Duterte. Diretsahan pa niyang tinanong si Zubiri, "Are you going to listen to the voice of your people, Senator? Or will you choose your own ego over your own people?" Sinundan pa niya ito ng mas mabigat na banat. You said you are ready to die for your people. They don't need you to die for them. They need you to listen to them. At sa isa pa niyang pahayag, pinaalala niya kay Zubiri na minsan na rin itong sinabi noon na may hinala siyang may kinalaman ng Malacanang sa kanyang pagkakatanggal bilang Senate President. Para kay Keefe Chu, kung dati raw ay ipinaglaban ni Zubiri ang tama, bakit ngayon tila iba na umano ang direksyon nito? Sa dulo ng kanyang komento, binanggit pa niya ang naging pagkatalo noon ni Manny Pacquiao matapos may ugnay sa kampo ni Marcos. Aniya, kahit sino ka pa, pag sumali ka sa kampo ng -15, mahihila ka pababa. May sariling banat din si Miss MJ Giambao Reyes. Tinutukan niya ang linyang, I'm willing to die for Bukidnon. Pero ayon sa kanya, no one wants you dead, Mr. Senator. Ang gusto lang naman nila ay pakinggan at ipaglaban mo kung ano ang nasa puso nila. Habang patuloy ang bangayan at batuhan ng akusasyon online, isang senador naman ang nanatiling tahimik sa gitna ng kaguluhan. At para sa marami, baka siya pa raw ang may pinakakalmadong mensahe. Si Senador Lito Lapid. Matapos ang samut-saring bangayan sa Senado, hiniling nilapit sa mga paring gumisita sa Senado noong Mayo 26 na ipagdasal ang pagkakaisa ng mga senador at maibalik ang dahal ng mataas na kapulungan. Nilinaw din niyang mananatili siya sa minority block sa kabila ng mga usap-usapang lilipat siya sa mayorya.
At sa halip na dagdagan pa, ang sigawan at bangayan, simple lang ang kanyang mensahe. Sana magkaisa tayo. Iwasan na ang bangayan. Pero sa bilis ng takbo ng political backlash ngayon, tila mas madaling sabihin ang pagkakaisa kesa makamit ito. Dahil habang lumalalim ang hidwaan sa Senado, mas lumilinaw rin ang tunay na laban ngayon. Hindi lang ito laban ng majority at minority. Hindi lang ito usapin ng online voting. At hindi lang ito simpleng procedural debate. Ang tunay na labanan na yon ay kontrol sa sentimento ng publiko. Dahil sa panahon ng social media, isang maling galaw lang, maaaring maging simula ng pagbagsak ng matagal ng political capital.